Ang bawat isa sa inyo ay dapat mamuhay ayon sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa Kanya. Dapat manatili siya sa Kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ito ang iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Halimbawa, kung ang isang lalaki ay tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, hindi na niya dapat baguhin ang kanyang kalagayan. At kung hindi pa siya tuli nang siya'y tawagin, hindi na niya kailangang magpatuli pa, sapagkat hindi mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya mamuhay ang bawat isa ayon sa kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ng Diyos? Hindi na bale. Ngunit kung may magagawa ka naman para maging malaya, samantalahin mo ito. Sapagkat ang alipin ng tawagin siya ng Panginoon ay malaya na sa harap ng Panginoon. Ang tao namang malaya ng tawagin siya ay alipin na ngayon ni Kristo. Pinili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Kaya huwag kayong basta magpaalipin sa tao. Kaya nga mga kapatid, mamuhay ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang kalagayan nang tawagin siya ng Diyos. Tungkol sa mga walang asawa at mga byuda. Ngayon, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang mapagkakatiwalaan dahil sa awa ng Diyos, ito ang aking masasabi. Dahil sa mga kahirapan na iyon, mas mabuti kung magpatuloy na lang kayo sa inyong kalagayan. Kaya kung ikaw ay may asawa na, huwag mong hihiwalayan ang iyong asawa. At kung ikaw naman ay wala pang asawa, mas mabuti na huwag ka na lang mag-asawa. Ngunit kung mag-asawa ka man, hindi ka nagkasala. At kung mag-asawa ang isang dalaga, hindi rin siya nagkasala. Kaya ko lang sinasabi sa mga wala pang asawa na manatili na lang na ganoon dahil gusto kong maiwasan nila ang mga hirap ng buhay may asawa. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, maikli na lang ang natitirang panahon. Kaya ang mga may asawa ay dapat nang mamuhay na parang walang asawa. Ang mga umiiyak naman na parang hindi umiyak. Ang mga nagagalak na parang hindi nagagalak. At ang mga bumibili na parang hindi bumibili para sa sarili. Ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito. Dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Gusto ko sanang maging malaya kayo sa mga alalahanin sa mundong ito. Kung ang isang lalaki ay walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang mga gawain ng Panginoon at kung paano siya magiging kalugod-lugod sa Kanya. Ngunit ang lalaking may asawa ay abala sa mga bagay dito sa mundo, kung paano niya mapapaligaya ang kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang isipan. Ganoon din naman sa mga babae. Kung ang isang babae walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang paglilingkod sa Panginoon at nais niyang ilaan ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ngunit ang babaeng may asawa ay abala sa mga bagay dito sa mundo kung paano niya mapapaligaya ang kanyang asawa. Sinasabi ko lamang ito para sa inyong kabutihan. Hindi ko kayo pinagbabawalang mag-asawa. Gusto ko lamang hanggat maaari ay maging maayos at walang hadlang ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, tungkol naman sa mga magkasintahan. Kung sa palagay ng lalaki ay hindi tama ang ikinikilos niya sa kanyang nobya dahil sa pagnanasa, at sa palagay niya ay dapat na silang magpakasal, mas mabuting ang magpakasal na sila. Hindi ito kasalanan. Ngunit kung nagpasya ang lalaki na hindi na lang niya pakakasalan ang kanyang nobya at hindi na lang siya mag-aasawa dahil kaya naman niyang magpigil sa sarili, mabuti rin ang kanyang ginagawa. Kaya mabuti kung mag-aasawa siya. Ngunit mas mabuti kung hindi. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay pa ito. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, maaari na siya mag-asawa ulit. Pero dapat sa isang mananampalataya.